Isang batang lalaki ang nagising na walang pangalan, walang alaala, at ang kanyang antas ay bumalik sa isa. Pinangalanan siya ng emperador na prinsipe, at doon napagtanto ng lahat ang isang bagay na nakakatakot. Habang dumarami ang mga taong naglilingkod sa kanya, lalo siyang lumalakas. Walang limitasyon ang kanyang kapangyarihan at walang hangganan ang kanyang paglaki. At sa oras na maunawaan ng kanyang mga kaaway ang ibig sabihin nito, huli na ang lahat. Ito ang kwento ni Noah, ang prinsipe na ginagawang hilaw na kapangyarihan ang katapatan. Nagsisimula ang kwento ng magising ang isang lalaki at magtaka kung nasaan siya. Isang babae ang nakatayo sa kanyang tabi at napaisip siya kung ito ba ang kanyang ina. Napagtanto niya na hindi maaaring ito dahil hindi niya kamukha ang kanyang ina, at napansin niya na halos hindi siya makagalaw. Mas lalong nagiging misteryoso ang mga bagay-bagay nang mapansin niya na may lumulutang na screen sa harap niya. Maraming katangian sa buong screen, kaya napaisip siya kung ang mga ito ba ay kumakatawan sa kanyang mga istatistika. Ang realisasyong ito ay lubhang nakakadismaya para sa kanya dahil napansin niya na ang kanyang antas ay bumaba na sa isa. Ang mas kakaiba pa ay wala siyang pangalan. Nang sandaling iyon, nagpakita ang isang lalaking tinatawag ng babae na kanyang kamahalan. Kaya, nagtaka ang bata kung ang lalaking ito ay isang uri ng emperador. Ipinahayag ng emperador na ang batang ito ay tatawaging Noah, at siya ang hahawak ng titulong ika-13 prinsipe ng imperyo. Sinabihan ng emperador na si Noah ay may hilig sa mahika ng tubig. Kaya, nagpasya siyang si Noah ang mamumuno sa lupang tinatawag na Almeria. Ang domain na ito ay magiging perpektong angkop para sa kanya dahil ito ang lupain kung saan naninirahan ang Water Clan. Napansin ni Noah na nagbabago ang mga bagay sa kanyang screen, ngunit hindi niya alam kung ano ang ibig sabihin nito dahil hindi pa siya nakakita ng mga halagang tulad nito dati. Gustong makita ng emperador ang mga kasanayan ni Noah, kaya isiniwalat ito ng pari. Lahat ng tao sa buong silid ay nagulat sa ipinapakita ng kanyang status screen. Hindi maintindihan ni Noah ang alinman sa ibig sabihin nito, ngunit napansin niya na nagbago ang mga halaga sa tabi ng kanyang katangiang tubig. Lahat ng tao sa silid ay patuloy na napanganga sa pagkamangha dahil si Noah ay may dobleng S-rank na katangiang tubig. Maging ang ina ni Noah ay hindi makapaniwala dahil ang stat na ito ay mas mataas kaysa noong siya ay ipinanganak kamakailan lamang. Walang masabi ang pari habang iniisip kung nangangahulugan ba ito na na-awaken na si Noah. Ang pag-abot sa dobleng ranggong S-rank ay napakabihirang mangyari sa pangkalahatan at hindi kailanman maririnig para sa isang tao na umabot dito sa murang edad. Lahat ng manonood ay namangha kay Noah dahil napagtanto nilang nasasaksihan nila ang pagsilang ng isang lalaking may napakalaking talento. Naguguluhan pa rin si Noah, at hindi niya alam kung ano ang gagawin sa lahat ng ito. Ang alam lang niya ay binigyan siya ng bagong buhay, at siya ay muling nagkatawang tao bilang isang maharlika. Ang bagong tahanan ni Noah ay ang imperyo, na isang bansa ng mga mandirigma na namumuhay sa loob ng isang hanay ng bundok. Ang emperador ay ama ng mahigit 10 anak na lalaki na kilala bilang mga prinsipe ng imperyo. Ang mga prinsipe ay iginagalang at sinasamba ng mga tao bilang ang pinakakilalang maharlika. 6 na taon na ang nakalipas mula nang muling magkatawang tao si Noah, at may napagtanto siya tungkol sa kanyang mga istatistika. Ang mga halagang nakikita niya sa kanyang status screen ay iba sa nakikita ng iba. Nakikita nila ang mga normal na ranggo tulad ng lahat, ngunit nakakakita si Noah ng iba't ibang mga halaga. Sa halip na ang dobleng ranggong S-rank na nakikita ng lahat para sa kanyang katangiang tubig, nakikita ni Noah ang E+S. Ang natutunan niya ay ang mga karagdagang halagang ito ay nagmumula sa mga taong nasasakupan niya. Halimbawa, ang S na idinagdag sa kanyang katangiang tubig ay nagmula sa domain na ipinagkaloob sa kanya noong siya ay ipinanganak. Ibinigay ng emperador kay Noah ang domain na tinatawag na Almeria, na ginawa ang lahat ng residente doon na kanyang mga nasasakupan. Ang Almeria ay kung saan naninirahan ang angka ng tubig, kaya ang pagkakaroon nila bilang kanyang mga nasasakupan ay nagbigay kay Noah ng malaking tulong sa kanyang katangiang tubig. Maging ang kanyang mga katulong ay nagbibigay ng kaunting tulong sa kanyang mga katangian, na nagpapakita na makikinabang siya mula sa sinumang nasasakupan gaano man sila kaina. Sa madaling salita, maaaring lumakas si Noah sa pamamagitan ng pagkuha ng mas maraming nasasakupan. Isa pang bagay na nakikita niya na hindi nakikita ng iba ay ang kanyang antas ay maaaring mapataas ng walang hanggan.
Habang inihahanda ng mga katulong si Noah para sa kanyang araw, hindi nila maiwasang ituro kung gaano siya kabait. Karamihan sa mga batang lalaki sa kanyang edad ay puno ng kalokohan, ngunit si Noah ay palaging kalmado at mahusay ang pagkakaintindi. Marami nang natutunan si Noah tungkol sa kung paano gumagana ang kanyang status screen, ngunit limitado pa rin ang kanyang mga kakayahan dahil 6 na taong gulang pa lamang siya. Pagkatapos, ipinaalam ng isang katulong na nagngangalang Emilia kay Noah na may dumating na 2 bisita. Ipinaliwanag sa atin ni Noah na si Emilia ay isang magandang katulong, at dalubhasa siya sa pagiging mabuting pakikitungo. Ipinaalam ni Emilia kay Noah na 2 sa kanyang mga kapatid ang bumisita, at sinabi nilang maaaring maglaan ng oras si Noah bago makipagkita sa kanila. Alam ni Noah na hindi niya sila maaaring paghintayin, dahil ang isa sa kanyang mga kapatid ay ang Crown Prince. Agad na pinuntahan sila ni Noah, at sinalubong siya ng kanyang mga kapatid. Ang isa sa kanila ay nagngangalang Hector, at siya ang pang-4 na prinsipe. Ang isa pa ay si Alberto, at siya ang Crown Prince. Humingi ng paumanhin si Noah sa pagiging huli, at hindi maiwasang mapansin ng magkapatid na magalang pa rin siya gaya ng dati. Palaging magalang si Noah, kaya sigurado ang magkapatid na magiging isang mahusay na chancellor siya balang araw. Pagkatapos, isiniwalat ni Alberto na may dala silang regalo para kay Noah. Nagpakuha si Alberto ng regalo, ngunit hindi ito kaaya-aya. Para itong isang kabaong nababalutan ng kung anong uri ng madilim na puwersa, at ang lalaking may dala nito ay mukhang takot na takot. Pinagpapawisan pa nga ang lalaki dahil sa takot, kaya't napaisip na lang si Noah kung ano ang nangyayari. Sinabihan ni Alberto ang lalaki na buksan ang kahon, at sandaling natakot si Noah. Narinig niya ang mga taong sumisigaw sa sakit, at nakita niya silang nagmamakaawa kay Prinsipe Alberto na iligtas sila. Isa lamang itong pangitain na nakikita ni Alberto dahil ang tanging nasa loob ng kahon ay isang espada. Inisip ni Alberto kung ano ang iniisip ni Noah tungkol dito, at sinabi ni Noah na hindi kapani-paniwala ito. Sinabihan ni Alberto ang kanyang nakababatang kapatid na kunin ito, ngunit nag-aalangan si Noah. May mali sa espada, ngunit ito ay isang regalo mula sa Crown Prince, kaya hindi siya maaaring tumanggi. Kinuha ni Noah ang espada, at labis na humanga si Alberto. Ipinaliwanag niya na ang espada ay tinatawag na Leviathan, at ito ay isang water magic sword na kilala bilang pinakamalakas sa imperyo. Gayunpaman, hindi ito para sa mga mahina ang loob, dahil mahigit 100 katao na ang nawalan ng buhay sa pagsisikap na maging dalubhasa rito. Nabigla si Noah nang marinig ito, at siya ay nataranta ng muntik na niyang mabitawan ang regalo mula sa Crown Prince. Napansin ni Hector na natatakot si Noah, kaya sinabihan niya itong huwag mag-alala. Ang mga hindi dapat humawak ng espada ay nasasawi sa sandaling iyan-gat nila ito. Ang espadang ito ay isinumpa kaya para sa karamihan ng mga tao, kahit ang pagdadala lamang ng kahon na nasa loob nito ay nakakapanlumo. Natuwa si Alberto na dinala niya ang Reg Along ito para kay Noah dahil ipinakita nito sa kanya na ang isang taong may kakayahang gumamit ng tubig sa antas ng dobleng ranggong S-rank ang siyang kailangan para magamit ang espada. Pagkatapos ay nagpasalamat siya kay Noah dahil ito ay isang napakahalagang demonstrasyon. Umalis ang magkapatid, at tinawag ni Noah si Alberto na isang kasuklam-suklam na prinsipe dahil sinusubukan lamang niya ito. Hindi nang ahas si Noah na sabihin ito ng malakas, dahil alam niyang kung gagawin niya iyon, mawawalan siya ng buhay. Sa labas, napaisip si Hector kung magandang ideya ba na ibigay kay Noah ang Leviathan. Napakahalaga ng espada, ngunit hindi pinagsisihan ni Alberto ang kanyang desisyon. Tuwang-tuwa siya dahil sa palagay niya ay mas makakabuti ang espada sa kamay ng isang taong kasing talino ni Noah. Gayunpaman, sinabi niya na dahil sa talino ni Noah kaya kailangan niyang maranasan ang makagat ng sarili niyang mahalagang alaga. Nang gabing iyon, napansin ni Noah na may bumabagabag sa kanyang katulong na nagngangalang Zia. Sinabi ni Zia na wala lang iyon, ngunit iginiit ni Noah na sabihin niya sa kanya. Siya ang personal na katulong ni Noah, at ipinahayag niya na gusto niyang humingi ng kaunting pahinga. Nagkaroon ng baha sa kanyang bayan, at ang bukid na kanyang kinalakihan ay tuluyang naanod ng tubig. Ngayon, ang kanyang ina, na mag-isang nakatira, ay walang trabaho, at kailangan niya ng tulong. Walang ginawa ang iba pang mga kamag-anak ni Zia, at sinabihan nila si Zia na magtrabaho na lang sa Red Light District. Sinabihan nila siyang wala siyang silbi,
pero kahit siya ay pwedeng ibenta ang sarili bilang isang taong naglilingkod sa prinsipe. Pinaputol ni Noah ang usapan dahil marami na siyang narinig, at may ibang ideya siya. Sa halip na ibenta ni Zia ang sarili, kukunin niya ang trabaho ng ina nito sa mansyon. Siya na lang ang bahala sa pagsasara ng gate sa harap, at babayaran niya ito ng 10 rene bawat buwan. Napakabukas palad nito, pero itinuro ni Zia na hindi pa niya naririnig ang ganitong trabaho. Mas malaki pa ang babayaran niya kaysa sa karaniwang sahod, pero alam na ni Noah. Hindi pa tapos ang kanyang pagkabukas palad, dahil ipinaliwanag niya na may isang bahay na hindi nagamit sa labas ng kabisera. Sinabi niya na maaaring tumira doon sina Zia at ang ina nito, kaya nagsimulang umiyak si Zia dahil sa kanyang malaking kabaitan. Paulit-ulit siyang pinasalamatan ni Zia, pero nanatiling propesyonal si Noah, at sinabihan niya itong ipagpatuloy ang kanyang trabaho. Samantala, iniisip niya kung paano niya hindi kailanman hahayaang magtrabaho sa Red Light District ang isang taong nagtatrabaho para sa kanya. Masisira nito ang kanyang titulo bilang ika-13 prinsipe, ngunit higit sa lahat, si Zia ay kanyang servant. Matagal na siyang kasama niya, at maglilingkod siya kay Noah habang buhay. Sa sandaling iyon, tinawag ni Noah ang kanyang mayordomo na nagngangalang Diego. Ipinaliwanag ni Noah na nagkaroon ng baha sa bayan ni Zia, kaya inutusan niya si Diego na bilhin ang pinakamaraming lupain doon hanggat maaari. Labis na natigilan si Zia, kaya ipinaliwanag ni Noah kung bakit magkakaroon ng mga manloloko na nagtatangkang manlinlang sa mga taong nawalan ng kabuhayan, tulad ng ina ni Zia. Gusto silang protektahan ni Noah, kaya inutusan niya si Diego na protektahan sila bago pa man may mangyaring masama. Nagtataka si Noah kung ano ang problema nang tumahimik ang lahat, kaya ipinaliwanag ni Diego na nagulat lang siya. Napakabata pa ni Noah, ngunit hinahawakan niya ang isang sitwasyon na hindi pa niya naranasan noon nang may hindi kapani-paniwalang pananaw. Totoo ito, ngunit iniisip ni Noah kung paano niya nakita ang higit pa sa kanyang bahagi sa ganitong uri ng bagay bago siya muling nagkatawang tao. Nagtataka si Diego kung saan niya kukunin ang pera para mabili ito dahil tinatansya niya na ang pagbili ng lahat ng lupang iyon ay aabot sa 700,000 rene. Nabigla si Zia sa bilang na ito, at hindi siya masisisi ni Noah sa pagkagulat. Ang karaniwang taunang kita ng isang nasa hustong gulang na lalaki sa kabisera ay 100 rene. Kahit ang mga katulong ni Noah ay kumikita lamang ng 8,000 rene bawat taon. Kahit na may kita sa buwis mula sa Almeria at mga regalong pera mula sa emperador, mayroon lamang humigit kumulang 500,000 rene si Noah para magamit. Natitira ang 200,000 rene na kailangan ni Noah na maisip, ngunit may ideya siya. May-ari siya ng lupa sa timog ng kabisera, kaya nagpasya siyang ibenta ito. Itinuro ni Diego na ang lupang iyon ay regalo mula sa emperador, kaya ang pagbebenta nito ng walang pahintulot ay isang krimen laban sa pamilyang imperial. Gayunpaman, wala itong pakialam kay Noah, at sinabi niyang tatanggapin niya ang mga kahihinatnan. Ayaw ni Zia na mapahamak siya, ngunit itinuro ni Noah na ang mga maharlika ay may kani-kanilang mga obligasyon. Minsan kailangan nilang isakripisyo ang kanilang mga sarili upang magdala ng kaligayahan sa pinakamaraming tao hanggat maaari. Naiintindihan ni Diego, kaya sinabi niyang isasagawa niya agad ang kanyang utos at sinigurado rin niyang pasalamatan si Noah. Kaya naalala ni Noah na si Diego ay taga roon din. Maya-maya, naghanda si Noah para umalis patungong Duso. Nang sandaling iyon, nagmadali siyang pumunta sa kanyang kapatid na si Hector, at humingi siya ng paumanhin sa hindi niya pagtanggap dito ng mas maaga. Ipinaliwanag ni Noah na bumili siya ng lupa sa isang lugar na tinatawag na Duso, kaya susuriin niya ito. Napansin ni Hector na kinukuha ni Noah ang Leviathan, kaya napaisip siya kung plano ba ni Noah na gamitin ito. Sinabi ni Noah na hindi, at ginagawa niya lamang itong pagsubok. Nakaramdam siya ng isang uri ng kapangyarihan sa espada noong unang beses niya itong hinawakan, ngunit hindi na niya ito naramdaman mula noon. Dinadala ito ni Noah upang tingnan kung mararamdaman niya itong muli. Sa totoo lang, pinag-usapan ni Hector ang espada dahil sinuri niya ito. May mga kakaibang sinabi si Alberto tungkol dito, kaya nagpa siya si Hector na mag-imbestiga. Natuklasan niya na tila may sariling kagustuhan ang Leviathan, at sinusunod lamang nito ang kinikilala nitong amo. Iniisip ni Noah ang espada bilang isang baliw na aso, na nangangahulugang kailangan niyang makamit ang pagkilala nito.
Sinabi ni Hector kay Noah na dalhin ito kung kinakailangan, ngunit nagbabala laban sa aktwal na paggamit nito. Hindi siya nagbigay ng anumang detalye, at sinabi lamang niya kay Noah na matatapos ang kanyang buhay kung sakaling susubukan niya itong gamitin. Pagkalipas ng ilang sandali, dumating si Noah sa duso, at natakot si Zia nang makita kung gaano kalala ang pinsala. Ang mga bahay ay ganap na nawasak, kaya napagpasyahan ni Noah na ang pagbili ng lupa ay magiging mas mahirap kaysa sa kanyang inaakala. Malamang na nasira ang mga titulo para sa lupa, kaya kailangan nilang bilhin ang mga ito mula sa listahan na hawak ng tanggapan ng gobyerno. Parehong nagulat sina Diego at Zia dahil natukoy ni Noah ang lahat ng iyon sa isang tingin lamang. Sinabihan ni Noah si Diego na magmadali sa opisina, at ako siya ng responsibilidad kung may mangyari. Pagkatapos ay ipinasyal siya ni Noah kay Zia upang masuri niya ang lupain. Nagsimula ng mabulok ang mga gulay, kaya napagpasyahan ni Noah na walang ani ngayong taon. Sinabi ni Zia na maaaring mapanganib ang pagpunta rito, ngunit wala itong pakialam kay Noah. Kung susubukan niya itong pigilan dahil sa masasamang tao na maaaring nandito, palihim na lalabas siya ng mag-isa sa gabi. Doon lang, nakarinig sila ng kampana, at ipinaliwanag ni Zia na ipinamamahagi ang pagkain sa mga walang tirahan. Nangangahulugan ito na ginagawa ng imperyo ang kanilang trabaho upang tulungan ang mga tao, ngunit ang pagkain ay napakawalang lasa. Halos hindi ito hihigit sa pinakuloang tubig, at napakasama ng lasa. Nagalit si Noah dahil sira na ito, ngunit alam ng mga tao roon na hindi sila maaaring humingi ng sobra. Sinabi nila na maswerte lang sila na makakain silang lahat, kaya tinatanggap nila ang anumang makukuha nila. Gayunpaman, hindi makapaniwala si Noah na mamamahagi ang imperyo ng mga sira na pagkain, ngunit ang lalaking kausap niya ay nag-alala. May dumating para sa isang inspeksyon, at ito ay isang opisyal ng lokal na pamahalaan. Siya si Lord Gardo, at pumunta siya upang suriin ang pagkain. Tinitingnan lang ito ng lalaking ito at napagtanto niyang maganda naman ito sa paningin niya. Napakabaho kaya kinailangan niyang takpan ang ilong, pero pumayag pa rin siya. Hindi ito pinalampas ni Noah, at itinuro niya na malamang ay nakakatanggap ng suhol si Lord Gardo. Natakot sina Diego at Zia nang makitang ganito magsalita si Noah sa maharlikang ito, pero huli na ang lahat. Inakusahan ni Noah si Gardo na walang pakialam sa mga tao, at sinabi niya na ang tanging dahilan kung bakit niya kinuha ang mga taong ito para mamigay ng pagkain ay para makakuha siya ng pera mula sa kargamento. Hindi ito itinanggi ni Gardo, at ipinaliwanag niya na mahirap itong trabaho. Kailangan ng maraming pagsisikap, kaya ang pagtanggap ng pera bilang kapalit ay isang pribilehiyong ibinibigay sa mga taong nagbibigay ng marami. Nagtawanan ang mga lalaking ito habang sinasabi niyang natuto lang ng magandang aral ang batang ito. Hindi tumatawa si Noah, at hindi niya gusto ang mapangot siyang tono ni Gardo. Malinaw na nagagalit si Noah, at nakikita natin na may nangyayari sa Leviathan. Ipinaliwanag ni Noah na isang krimen ang pagyaman gamit ang mga rasyong para sa mga biktima ng kalamidad, ngunit hindi iyon gusto ni Gardo. Ipinaliwanag niya na ang pag-insulto sa kanya ay katulad ng pag-insulto kay Suran, ang pinuno ng buong lupang ito. Iniisip niya kung kilala ba siya ni Noah, ngunit pinutol siya ni Noah. Sinabi ni Noah na inaapi ni Gardo ang mahihina para makakuha ng higit na kapangyarihan, at siya ay nandidiri. Patuloy na tumitindi ang galit ni Noah, at nakita natin na nagsisimula ng lumaki ang kadiliman sa paligid ng kanyang espada. Ipinaalala ni Gardo kay Noah ang isang galit na aso, at ipinaalala nito sa kanya ang Leviathan. Naghanda si Noah na ideklara ang parusa kay Gardo, ngunit si Gardo mismo ay nagalit. Pumunta siya upang atakihin si Noah, ngunit inanunsyo ni Noah na ang parusa kay Gardo ay kasawian. Nang umabot na sa sukdulan ang tensyon, lumipad ang Leviathan patungo sa ating bayani. Natakot si Zia dahil inakala niyang tinusok siya nito, ngunit ang espada ay huminto sa tabi mismo ni Noah. Napansin ni Noah na nagalit ang Leviathan dahil iniugnay niya ang pangalan nito sa basura tulad ni Gardo. Sinabi niya na kung talagang galit ang espada, gusto niyang ipakita nito sa kanya ang lakas nito. Sa sandaling iyon, inilabas ng Leviathan ang kapangyarihan nito, at sinimulan nitong lemunin ang ating bayani. Nagpumiglas si Noah habang nakakaramdam siya ng matinding sakit, at kinilala niya kung gaano kalakas ang espada.
Malinaw na sinusubukan ng Leviathan na pasakopan si Noah dito sa pamamagitan ng pagpapatunay ng kapangyarihan nito. Nais nitong aminin ni Noah na mahina siya kumpara dito, ngunit nabigo si Noah. Itinuro niya na ipinagmamalaki lamang ng malalakas ang kanilang kapangyarihan sa mahihina dahil natatakot sila sa isang taong mas malakas pa. Malaki ang pinsalang tinatanggap ni Noah dahil sa espada, ngunit kaya niya itong tiisin. Ipinahayag niya na kung ang isang tao ay ipinanganak na may malaking kapangyarihan, dapat nilang gamitin ito para sa ikabubuti ng mga tao. Ipinahayag niya na ito ang kanyang pribilehiyo bilang isang maharlika, at nagawa niyang hawakan ang espada. Sinabi ni Noah sa Leviathan na sundin siya, kaya ginawa ito ng espada. Ipinagpatuloy ni Gardo ang kanyang pag-atake, ngunit wala siyang kalaban-laban kay Noah at sa kanyang bagong espada. Hiniwa ng walang awang si Noah ang ulo ni Gardo, kaya nagpa siya ang mga kabalyero na kailangan nilang tapusin ang bata. Hindi pa man naipapakita ni Noah ang kahit kay titing na kapangyarihan niya, nagpakawala siya ng isang atake na ikinamangha ng lahat. Nagpatawag ito ng isang higanteng haligi ng tubig, at nag-iwan ito ng malaking butas sa lupa. Napakalaki ng pinsala kaya't hindi man lang makita ang ilalim ng butas, at sinabi ni Noah sa Leviathan na ang kapangyarihan nito ay kabaliwan. Pagkatapos, dumating ang ilang iba pang mga kabalyero, at sinabi sa kanila ng mga tagapamahagi ng pagkain na may isang batang pumaslang kay Lord Gardo. Ang kapitan ng kabalyero ay nagngangalang Ronald, at agad siyang yumuko sa ika-13 prinsipe. Nagulat si Noah nang makitang may nakakilala sa kanya, at humingi ng tawad si Ronald sa kung paano siya tinatrato. Kamakailan lamang ipinadala si Ronald dito, at siya ay isang lingkod ni Prinsipe Hector. Nalito ang lahat, kaya sinabi sa kanila ni Ronald na nasa harapan sila ng ika-13 prinsipe. Yumuko silang lahat sa kanya, ngunit may iba pang inaalala si Noah. Ipinaliwanag niya na may kumuha sa mga tagapamahagi ng pagkain na ito para sa mga suhol, kaya pinarusahan niya ang taong nasa likod ng lahat ng ito. Itinuro ni Noah kung sino ang mga kasabwat ni Gardo, at inutusan niya si Ronald na bigyan sila ng parusang nararapat sa kanila. Tungkol naman sa pamamahagi ng pagkain, inanunsyo ni Noah na magsisimula silang muli. Sinabi niya na mula ngayon, ang sopas ay magiging mas malapot, at ito ay gagawing sariwa. Dapat itong maging napakakapal na kaya niyang ilagay ang isang kutsara dito nang hindi ito nahuhulog. Nangako si Ronald na gagawin ito, at hindi makapaniwala ang mga taga-nayon na makakakain na talaga sila ng wastong pagkain. Nagsaya silang lahat para kay Prinsipe Noah, kaya sinabi ni Zia na talagang kahanga-hanga siya. Sa ibang lugar, ipinaalam kay Alberto ang nangyari. Napagtanto niya na hindi lamang hindi nakagat si Noah, ang baliw na espada ay talagang sumuko sa kanya. Hindi kailanman naisip ni Alberto ito, at napagpasyahan niya na maaaring mas kapaki-pakinabang pa si Noah kaysa sa inaakala niya. Pagkalipas ng ilang sandali, ipinatawag si Noah upang makipagkita sa emperador. Nabalitaan ng emperador na ibinente ni Noah ang ilan sa lupang ipinagkaloob niya sa kanya, at ginamit niya ang pera upang bumili ng isang buong nayon. Hindi ito may kakaila ni Noah, kaya naghanda siyang tanggapin ang kanyang parusa. Gayunpaman, nagulat siya nang sa halip ay pasalamatan siya ng emperador. Ang mga pagsisikap ni Noah ay pumihil sa pagpapakita ng sinumang nagtatangkang samantalahin ang baha. Kung ang natural na sakuna na ito ay sinundan ng isang sakuna na gawa ng tao, kinailangan nilang maglaan ng mga mapagkukunan ng imperyo upang linisin ang kalat. Nagtataka ang emperador kung paano nalaman ni Noah ang tungkol sa baha. Kaya, ipinaliwanag ni Noah na nagkataon lang iyon. Ang kanyang katulong ay taga-nayon na iyon, at mabilis siyang kumilos. Nabalitaan din ng emperador na si Noah ay dalubhasa sa isang water magic sword sa nayon na iyon, at hindi makapaniwala si Noah na alam niya ito. Hindi lang iyon ang ikinagulat niya. Habang ipinapahayag ng emperador na gusto niyang makita muli ang mga kakayahan ni Noah, tiningnan ng pari tulad noong ipinanganak si Noah, at binuksan niya ang status screen ni Noah. Ilang araw nang hindi tinitingnan ni Noah ang sarili niyang stats, kaya ngayon niya lang napagtanto ang isang bagay. Lumalabas na hindi lang pala mga taong nasasakupan ang maaaring magdagdag sa kanyang mga stats. Mas tumaas pa ang kanyang water stat, at ito ay dahil nagawa ni Noah na gawing nasasakupan niya ang Leviathan. Namangha ang emperador, at nakita ni Noah na ang kanyang water attribute ay triple S na ngayon. Gusto ng emperador na patuloy siyang tulungan ni Noah,
kaya sinabi ni Noah na gagawin niya. Kalaunan, nanood si Noah ng isang mga awit na magtanghal, at nalaman natin na binigyan niya si Zia ng mas maraming trabaho bilang pasasalamat sa tulong nito sa kanyang nayon. Mahusay ang trabaho ni Zia, at binibigyang pansin niya ang pinakamaliit na detalye, kaya binigyan niya ito ng mas maraming responsibilidad. Matalino si Noah sa pagpili ng kanyang mga tagasunod, at sinabi niya na hindi ka maaaring magkaroon ng napakaraming magagaling na tao na nagtatrabaho para sa iyo. Pagkatapos ay pinanood ni Noah ng mabuti ang isang mga awit na magtanghal sa harap ng isang malaking pulutong. Ang pangalan niya ay Alicia, at marami ang masasabi ni Noah tungkol sa kanya mula sa kanyang paraan ng pagkanta. Time siyang kumakanta, at sineseryoso niya ito, na nangangahulugang isa siyang napaka-consensual na babae. Nang sandaling iyon, may mga lalaking sumugod para pigilan ang palabas, at nagtataka sila kung bakit nagsasayang ng oras si Alicia. Itinuro nila na hindi siya kikita ng sapat na pera para mabayaran ang utang ng kanyang ama sa ganitong paraan, kaya kailangan niyang gumawa ng ibang bagay. Ipinaliwanag ni Alicia na ang pagkanta lang ang mayroon siya, ngunit lalo lamang nitong ikinagalit ang mga lalaki. Itinuro nila na may mas mainam na paraan para kumita ang isang babae, at kinilabutan si Alicia sa kanilang ibig sabihin. Lahat ng nasa karamihan ay takot na magsalita, ngunit iisang boses ang nakakuha ng atensyon ng mga tulisan. Si Noah iyon, ngunit sinabihan siya ng mga lalaki na tumakbo pa uwi sa kanyang nanay. Hindi pinansin ni Noah ang insulto, at binanggit niya lamang ang Imperial Law 67 Article 2. Sinasabi nito na ilegal na pilitin ang mga anak na akuhan ang mga utang ng kanilang mga magulang. Umakyat si Noah sa entablado at idineklara na ang pagpapabayad kay Alicia ng utang ng kanyang ama at pag-uutos sa kanya na ibenta ang kanyang katawan para gawin ito ay isang krimen. Isa sa mga tulisan ay galit na sinabihan si Noah na huwag silang pakialaman, ngunit agad silang inatake ni Noah sa pamamagitan ng pagtawag sa Leviathan. Inisip ni Noah kung gusto ba talaga nilang magpatuloy, ngunit ayaw siyang pakialaman ng mga lalaki at ng kanyang nakakatakot na espada. Tumakas sila, ngunit nangako silang hindi nila ito kakalimutan. Sinabihan ni Noah ang mga may-ari na ipaalam sa kanya kung babalik ang mga lalaking iyon, at nagulat ang lalaki nang malaman na si Noah ay isang prinsipe. Sinabi ni Noah kay Alicia na humanga siya sa boses nito, at nagtataka siya kung magkano ang gastusin nito buwan-buwan. Ayaw man lang sabihin ni Alicia dahil malaki ang gastos nito dahil sa pagpapagamot na kailangan niyang bayaran para sa sakit ng kanyang ina. Hindi na hinintay ni Noah ang kanyang sagot, at sinabi na lang niya na hindi maintindihan ni Noah ang nangyayari, kaya ipinaliwanag ni Noah na ang halaga lang ang babayaran niya buwan-buwan para makapag-concentrate ito sa pagkanta. Hindi pa iyon ang pinakamaganda, dahil ipinaliwanag niya na dadagdagan niya ang halaga habang bumubuti ang kalagayan nito. Nagulat si Alicia sa hindi kapani-paniwalang kabaitan nito, kaya nagpasalamat siya sa ating bida. Sinabi ni Noah na hindi naman ito problema, at gusto niyang marinig ang iba pang bahagi ng kanyang pagtatanghal. Pag-uwi ni Noah, sinabihan siya na may ilang nagpapautang na pumunta para makita siya. Napansin ni Noah na ang mga tulisan pala noon, at sinabihan siya na gusto nilang humingi ng tawad sa kanya. Napagpasyahan ni Noah na gusto lang nilang humingi ng tawad matapos malaman kung sino siya, kaya sinabihan niya ang kanyang katulong na paalisin sila. May mensahe rin siya para sa kanila, at iyon ay ang isang prinsipe ay hindi isang taong basta na lang nila makikita kahit kailan nila gusto. Dumating si Hector, at humanga siya sa kung paano hinarap ni Noah ang sitwasyon. Ang pagbibigay ng pagkakataong makausap ang mga taong tulad nila ay magpapababa sa katayuan ni Noah bilang maharlika, kaya tama lang na paalisin sila. Pumayag si Noah, ngunit ipinaliwanag niya na may isa pa siyang dahilan para paalisin sila. Tutulungan niya si Alicia, kaya gusto niyang isipin ng mga nagpapautang na galit pa rin siya sa kanila. Hanggat iniisip nila na galit si Noah, hindi nila guguluhin si Alicia. Talagang humanga si Hector, dahil nangangahulugan ito na malayo ang iniisip ni Noah. Itinuro niya na ang kanilang mga kapatid na sina Frank at Gary ay mas malapit sa edad ni Noah, ngunit hindi sila nag-iisip na katulad niya. Si Gary ang pinaka nagkakasala ng masamang pag-uugali, dahil sa kabila ng lahat ng turo na natatanggap niya, hindi pa rin niya natutunan ang kanyang mga asal. Sigurado si Noah na matututo rin ang kanyang mga kapatid sa lalong madaling panahon, ngunit sa kaibuturan niya, hindi siya sigurado. Doon lang,
binago ni Hector ang usapan, dahil gusto niyang pag-usapan muli ang tungkol sa mahiwagang espada. Tila nahasa na ito ni Noah, at ibinigay ni Noah ang kredito kay Hector. Si Hector ang nagsabing ang Leviathan ay may sariling kagustuhan, at tama siya. Hindi mapakali si Hector kung paano ito dinadala ni Noah, dahil naalala niya na napakalaki ng espada. Pagkatapos, bigla siyang napabangon ni Noah mula sa kanyang upuan habang tinatawag niya ang Leviathan. Isiniwalat ni Noah na itinago niya ang espada sa kanyang manggas sa pamamagitan ng pagpapaliit nito sa maliit na sukat. Hindi pa nakakita si Hector ng ganito dati, at ipinaliwanag ni Noah na ang espada mismo ang nagturo sa kanya kung paano ito paliitin. Hindi pa ito nangyari noon, at hindi makapaniwala si Hector. Ang Leviathan ay nahiwalay bilang isang pambansang kayamanan sa loob ng 2 siglo, at kahit ang mga talaan mula noon ay walang binabanggit tungkol dito. Itinuturing ni Hector na si Noah ay kahanga-hanga lamang, at kinikilala niya ito sa pagbubukas ng tunay na potensyal ng espada. Nang gabing iyon, nakita natin na ang mga nagpapautang ay yumuyuko pa rin sa harap ng gate. Ilang oras na ang lumipas, kaya nawalan ng pasensya ang mga lalaki. Isang lalaki ang nagsimulang magsalita ng masama sa kastilyo, at sinabihan niya si Noah na huwag maging hambog sa pamamagitan ng hindi pagpansin sa kanila. Sinubukan ng ibang mga lalaki na pigilan ang kanilang pinuno, ngunit nangako siyang aalisin si Noah dahil sa hindi niya pagpansin sa kanila. Pagkatapos ay gumamit si Noah ng isang bagong kakayahan, habang pinipilit niya ang mga lalaki na bumagsak sa lupa sa pamamagitan lamang ng pagtitig sa kanila. Napansin ni Hector na muntik nang pawalan sila ng malay ni Noah sa pamamagitan lamang ng pagtingin sa kanila, kaya't napaisip na lamang siya kung ano ang ginawa ni Noah sa pagkakataong ito. Inihayag ni Noah na pinakawalan niya ang kaunting kapangyarihan ng Leviathan at ginamit ito upang takutin sila. Maya-maya, dumating si Noah sa isang bulwagan, at sinalubong siya ni Razor. Pagpasok niya sa gusali, nagsimulang pumalakpak ang lahat para sa kanya, at pinag-usapan nila kung paano siya ang ika-13 prinsipe. Mukha siyang napakagalang para sa isang taong kasing edad niya, at malinaw na siya ang anak ng hari. Nagtaka si Razor kung ano ang dala ni Noah sa kanyang baywang, kaya ipinaliwanag ni Noah na ito ay isang regalo mula sa Crown Prince. Sinabi lang niya na ito ang Leviathan, at nagulat ang lahat. Ang espadang ito ay isang pambansang kayamanan, at lahat ay namangha dahil ito ay direktang regalo mula sa Crown Prince. May isang mayabang sa karamihan na nagsabing malamang isa lamang itong replika ng laruan, ngunit labis siyang kinilabutan ng mapagtanto niyang narinig siya ni Noah. Ang Leviathan mismo ay mas nagalit pa kaysa kay Noah, at hindi nito mapigilan ang pagnanais nito sa dugo. Kumalat ang kadiliman nito sa buong silid, kaya kinailangan ni Noah na utusan ito na pigilan ang sarili. Sinunod agad ng Leviathan ang utos ni Noah, at binawi nito ang madilim nitong kapangyarihan bago pa man mawalan ng buhay ang sinuman. Natukoy ni Noah na nagalit ang Leviathan dahil nainsulto ang kanyang amo, ngunit hindi iyon tama. Sinabi ni Noah sa espada na pinahahalagahan niya ang katapatan nito, ngunit sinabi niyang samobra ito. Nakakagulat na natuwa si Razor sa ipinakita, dahil sigurado siyang halos mawalan ng buhay ang lahat. Iyon ang tunay na kapangyarihan ng isang pambansang kayamanan, at ang nangyari ay malinaw na nagpakita na kontrolado ni Noah ang napakalaking kapangyarihang iyon. Naniniwala ang karamihan sa kanyang sinasabi, dahil natukoy nila na iniligtas ni Noah ang lahat ng kanilang buhay sa pamamagitan lamang ng isang salita. Handa na ang espada na pagbayaran silang lahat sa pagdududa kay Noah, ngunit maawang iniligtas ni Noah ang kanilang buhay. Dahil dito, lalong hinangaan nilang lahat si Noah, kaya muli silang naghiyawan para sa kanya. Inisip ni Razor kung ano ang dapat nilang gawin sa lalaking nagduda sa kanya, kaya sinabi na lang ni Noah na hayaan na lang siya. Napahiya na siya, at hindi na niya maitago ito. Habang lumalalim ang gabi, lahat ay nagpapalitan sa pagpapakilala ng kanilang sarili sa prinsipe. Isang lalaki ang nagpakilala sa kanyang sarili at sa kanyang anak na babae, at humanga si Noah sa lahat, dahil marami siyang nasabi tungkol sa kanila sa isang tingin lamang. Napansin niya na ang ama ay isang maharlika sa ikalawa or ikatlong henerasyon at ang kanyang anak na babae ay ampon. Nahulaan ito ni Noah dahil ang ama ay may katangian ng isang taong ipinanganak sa isang mataas na ranggo, ngunit ang kanyang anak na babae ay hindi. Bukod pa rito, nalaman ni Noah na ang kanyang anak na babae ay isang dating alipin.
Naabot niya ang konklusyong ito dahil nang sandaling makaramdam ito ng pagkataranta, binigyan niya si Noah ng isang mausisang tingin. Ito ay isang tingin na kakaiba sa mga taong naging alipin, at agad itong napansin ni Noah. Hindi makapaniwala ang ama na nagngangalang Allen na nasabi ni Noah ang lahat ng ito, at kinumpirma niya ang lahat. Binili niya noong una ang babaeng nagngangalang Cynthia bilang alipin, ngunit mabilis itong natuto. Kaya, tinuturuan niya ito bilang kanyang ampon na anak. Pagkatapos ay ginulat sila ni Noah nang sabihin niyang gusto niya talaga ang mga kwentong tulad nito. Gusto pa niyang makarinig ng higit pa. Kaya, sinabi niya na gusto niyang bisitahin nila ang kanyang mansyon minsan. Nagpasalamat silang dalawa sa prinsipe, at umalis na sila. Lalong humanga si Noah kay Allen dahil alam niya kung kailan ang perpektong oras para umalis. Sumang-ayon si Razor na napakatalino ng lalaki dahil kung magtatagal pa siya, maiinggit ang lahat sa kanya. Napansin pa rin ng karamihan si Allen dahil siya ang unang nakilala ng prinsipe. Pagkatapos, isiniwalat ni Noah na may isa pang paraan para malaman niya na hindi tunay na anak ni Allen si Cynthia. Ipinakita ni Noah sa pamamagitan ng pagpapakawala ng ilan sa masamang kapangyarihan ng Leviathan, at agad na napansin ni Cynthia. Isiniwalat ni Noah na pinoprotektahan ni Cynthia si Allen simula noong unang beses niyang ginamit ang espada bilang banta. Karaniwang isang babae na kasing edad niya ang pinoprotektahan, ngunit hindi siya isang ordinaryong babae. Nabigla si Razor dahil alam na ito ni Noah mula pa sa simula, at sinabi niyang hindi pa siya kailanman humanga ng ganito kaganda sa kahit sino. Kinabukasan, sinalubong si Noah ng ikawalong prinsipe na nagngangalang Oscar. Sinabi ni Noah na namamasyal lang siya, kaya sinabi ni Oscar na sumama siya sa paghahanap ng kayamanan. Pumayag si Noah, kaya tumungo sila sa Cobalt Street. Narinig na ni Noah ang tungkol sa lugar na ito dahil sinasabing matatagpuan dito ang mga antigo mula sa buong imperyo. Sinabi ni Oscar na totoo ito, ngunit maaari ring magkaroon ng maraming pekeng bagay. Ang paghahanap ng tunay na kayamanan sa mga ito ay isang bagay na dapat gawin ng sinumang maharlika. Ginugol ng mga lalaki ang araw sa paghahanap ng magagandang kayamanan, ngunit sa huli, wala silang nakitang maganda. Tinawag ito ni Oscar na malas, at nagulat siya nang bumili si Noah ng isang bagay. Ito ay isang murang libro na nagkakahalaga lamang ng 3 rene, kaya ipinapalagay ni Oscar na binili lang ito ni Noah dahil mura lang ito. Sinabi ni Noah na na-curious lang siya sa libro, at nagulat si Oscar nang mapagtanto niya kung ano talaga ito. Hindi siya makapaniwala noong una, ngunit sa mas malapitang pagtingin ay natitiyak niya. Ito ang grimoire ni Andrea, na isang maalamat na mangkukulam. Ito ang orihinal na kopya, na nangangahulugang walang duda na ito ay isang tunay na kayamanan. Depende sa kung ano ang nasa loob ng libro, maaaring maipagbili ito ni Noah sa halagang 1,000 rene. Talagang hindi ka panipaniwala ito. Kaya, nagtaka si Oscar kung paano nalaman ni Noah kung ano ito. Siyempre, hindi alam ni Noah, ngunit sa sandaling hinawakan niya ito, isang dagdag na dagdag ang nadagdag sa kanyang winstat. Doon lang, may napagtanto si Noah, at ang Leviathan ay nagsimulang manginig ng hindi mapigilan. Napagtanto rin ito ng espada, at kinuha ito ni Noah at itinutok sa libro. Tanging mga nilalang na may sariling kagustuhan lamang ang makakadagdag sa kanyang mga istatistika, na nangangahulugang ang librong ito ay dapat may sariling kagustuhan. Ang pagbabanta sa libro gamit ang kanyang espada ay naging dahilan upang ito ay gumanti, at nagsimula itong maglabas ng sarili nitong kapangyarihan. Bumukas ang libro sa isang pahina na may bilog na mahika, at mas lalong dumaloy ang kapangyarihan mula rito. Isang nakakatakot na bagay ang nagpakita mula sa libro, at hindi makapaniwala si Oscar. Hindi niya maintindihan ang nangyayari, at napaisip siya kung ang libro ay isang ipinagbabawal na libingan na may kaluluwa ng mangkukulam na nakatatak sa loob nito. Ang sitwasyon ay nagiging mas mapanganib bawat segundo, kaya sinabihan ni Oscar si Noah na tumakbo. Natukoy niya na ang nilalang na ito ay ang mapaghiganting espiritu ng dakilang mangkukulam, na dalubhasa sa mahika ng hangin. Nagsimulang pumuno ang malalakas na hangin sa hangin, kaya muling sinabihan ni Oscar si Noah na tumakbo. Gayunpaman, tumanggi si Noah, at sinabihan niya ang espiritu na umalis. Nagpakawala siya ng isang napakalakas na atake ng tubig mula sa Leviathan, at agad nitong tinalo ang espiritu. Muling maaliwalas ang langit,
at kinumpirma ni Noah na wala na ang espirito dahil ang kanyang istatistika ng hangin ay hindi na nagpapakita ng positibong epekto. Sinuri ni Oscar kung mayroong anumang pinsala, ngunit tiniyak sa kanya ni Noah na maayos ang lahat. Ayaw ni Noah na makasakit ng kahit sino or makasira sa alinman sa mga gusali, kaya itinutok niya ang kanyang pag-atake pataas. Muli na namang humanga si Oscar sa kanya dahil nagawa ni Noah ang ganoong desisyon sa isang iglap lamang. Hindi niya maalala na ganito pala si Noah, kaya't napaisip na lamang siya kung kailan siya naging ganito kalakas. Sa sandaling iyon, isang mangangalakal na nagngangalang Bert ang nagpakilala. Matapos makita kung ano ang kaya ni Noah, nagpasya siyang magpakita sa kanya ng isang bagay. Inisip ni Noah kung ito ba ay isang uri ng kayamanan, ngunit hindi talaga sigurado ang mangangalakal. Ipinakita niya ito sa kanila at ipinaliwanag na ito ay isang singsing na magpapakita lamang ng tunay nitong anyo kapag nagpakita ang tunay nitong may-ari. Ipinakita na ito ni Bert sa maraming tao, ngunit hindi ito tumutugon. Wala itong ginagawa ngayon, kaya sinabi ni Noah na maaari rin itong maging basura. Naisip na ito ng mangangalakal noon, at sinubukan pa niya itong itapon ng maraming beses. Gayunpaman, kahit ilang beses niya itong itapon, patuloy pa rin itong bumabalik. Patuloy itong nagpapakita muli sa kanyang tindahan, na siyang nagpapasiguro sa kanya na mayroong kakaiba rito. Sinubukan ito ni Noah, at nagulat si Bert nang magsimula itong umilo sa unang pagkakataon. Isang misteryosong boses ang nagpahayag na nakumpirma na ang limitasyon ng antas. Inihayag nito na ito ay isang triple S rarity item, at nakilala na lamang nito si Noah bilang bagong may-ari nito. Sinabi nito na, Armorize, at isang kakaibang likido ang nagsimulang damaloy mula rito. Gumalaw ito sa mga braso at binti ni Noah, at nagulat ang mga lalaki nang sa wakas ay nabunyag ang tunay na anyo ng singsing. Maging si Noah ay namangha dahil ang singsing ay naging baluti na bumabalot sa mga braso at binti ni Noah. Gayunpaman, walang pagbabago sa kanyang mga istatistika, na nangangahulugang hindi ito ang parehong uri ng nilalang tulad ng grimoire na iyon or ng Leviathan. Ang singsing ay walang duda na isang napaka-espesyal na bagay, at magkakaroon ito ng mga gamit. Sinabi ni Noah na bibilhin niya ang singsing mula kay Bert, at may mga bayad na ipapadala sa kanya mamaya. Gayunpaman, inalok ni Oscar na bayaran ito at sinabing maituturing na regalo ito ni Noah. Una, ginaising ni Noah ang isang mahiwagang espada, at ngayon ay ginawa niya rin ito para sa isang mahiwagang singsing. Kaya, sigurado si Oscar na mayroong kakaibang katangian si Noah. Sa kalaunan ay naghiwalay ang dalawa, ngunit tila inatake ng nagpapautang si Noah. Sinubukan siyang protektahan ng mga kaibigan ni Noah, ngunit hindi niya ito kailangan. Sa halip, ginamit niya ang kanyang singsing at sinubaybayan ang lahat sa pamamagitan ng paggamit nito upang lumikha ng isang kalasag. Naasikaso na ang lalaki, at itinago ni Noah ang kanyang kalasag. Hindi matandaan ni Oscar na nakita niya iyon noon, kaya ipinaliwanag ni Noah na iniugnay niya ang singsing sa Leviathan. Hindi sigurado si Noah kung ano ang mangyayari, ngunit tila tumugon ang singsing sa puot ng lalaki gamit ang automatikong depensa. Muling namangha si Oscar nang mapagtanto niya na na-master na ni Noah ang kapangyarihan ng singsing sa napakaikling panahon. Maya-maya, nanood ulit si Noah kay Alicia para magtanghal, at naisip niya kung ano ang nangyari sa nagpautang matapos siyang atakihin. Hindi na rin nila guguluhin si Alicia, kaya ipinaalala niya sa sarili na sabihin ito sa kanya mamaya. Kasabay nito, may isang lasing na lalaki na tumalon sa entablado para agawin si Alicia. May isa pang lalaki na nagsabing siya ang unang nakakita sa kanya, kaya nagsimula silang magtalo. Magkakaroon na ng away, ngunit bigla na lang dumating si Noah mula sa kung saan para pigilan sila gamit ang kanyang kalasag. Sinundan niya ito ng isang pag-atake mula sa kanyang espada, at tumakbo ang mga lalaki para iligtas ang kanilang buhay. Humingi ng tawad ang may-ari sa nangyari, kaya sinabihan siya ni Noah na huwag nang papasukin ang mga lalaking katulad nila. Itinuro ng may-ari na ang mga customer na katulad nila ang bumubuhay sa kanyang negosyo, kaya wala na siyang ibang pagpipilian. Sinabihan siya ni Noah na huwag mag-alala, at ginulat niya ang lalaki sa pagsasabing bibilhin na lang niya ang buong negosyo. Pinakita ni Noah kay Zia ang pera, at inalok niya itong bayaran ng 1,000 rene. Masayang tinanggap ng may-ari, kaya hindi alam ni Alicia kung paano babayaran si Noah sa lahat ng kanyang nagawa.
Ipinaliwanag ni Noah na ang tanging gusto niya mula sa kanya ay ang kanyang musika, para makaganti siya sa pamamagitan ng patuloy na pagkanta. Iniisip niya kung talagang gusto niya ang kanyang pagkanta, at ipinaliwanag ni Noah na nakikita niya ang malaking potensyal sa kanya. Gusto niyang marinig siya ng emperador balang araw, kaya sinabihan niya itong ilaan ang kanyang sarili sa pagkanta hanggang sa panahong iyon. Wala nang mas hihigit pa sa kaligayahan ni Alicia, kaya nangako siyang magsisikap hanggat maaari. Habang kumakanta siya, natukoy ni Noah na tama ang kanyang paghatol dahil ang pamumuhunan sa mga tao ang tunay na kayamanan. Maya-maya, sinabihan si Noah na mayroon siyang bisita. Ang pangalan niya ay Martin, at siya ang gobernador-heneral ng isang lugar na tinatawag na Haljoy. Binigyan si Martin ng utos ng imperyo na pamahalaan ang pagkontrol ng baha sa Haljoy, ngunit hindi ito gaanong maganda. Ang Haljoy ay isang rehiyon na gumagawa ng butil sa kurba ng isang malaking ilog, ngunit dumaranas ito ng pagbaha. Hinirang ng emperador si Martin sa Almeria, ang tahanan ng Water Clan, upang pamahalaan ito sa pag-asang mapapanatag niya ito. Ipinaliwanag ni Martin na ang problema ay wala silang natatanggap na pondo, at hindi nila magagamit ang perang wala sila. Si Martin ay nagtatrabaho sa ilalim ng isang utos ng imperyo, kaya sinabi ni Noah na dapat ay may pera siyang magagamit. Ipinaliwanag ni Martin na dapat sana ay bibigyan sila ng pera, ngunit hindi ito ibinibigay sa kanila ng ministro ng pananalapi. Hindi nag-aksaya ng oras si Noah, at sinabihan niya si Martin na sumunod sa kanya. Nakipagkita sila sa ministro ng pananalapi na nagngangalang Victor, at diretsyo si Noah sa punto. Matagal nang ipinagpapaliban ni Victor ang pamamahagi ng mga pondo, at tinanong ni Noah kung bakit. Itinanggi ni Victor na ipinagpapaliban niya ang mga pondo, kaya nagtaka si Noah kung bakit hindi niya ibinibigay kay Martin ang pera. Tiniyak sa kanya ni Victor na may napakagandang dahilan para dito ngunit alam na ni Noah kung saan ito patungo. Sinabi niya kay Victor na kung sasabihin niya na hindi maiintindihan ng isang bata, mas mabuti pang manahimik na lang siya. Nabigla si Victor sa pagiging mapamilit ni Noah, at sinabi niya na hindi siya magiging walang galang. Pagkatapos ay inutusan siya ni Noah na sabihin sa kanila ang dahilan. Kaya ipinaliwanag ni Victor, ang Haljoy ay dumanas din ng matinding pinsala dulot ng baha noong nakaraang taon, kaya dahil sa kabutihan ng puso ng emperador, binigyan niya sila ng isang buong taon ng eksempsyon sa buwis. Nangangahulugan ito na dapat silang magkaroon ng dagdag na pera mula sa hindi pagbabayad ng buwis, at opinyon ni Victor na dapat nilang gamitin ang perang iyon para sa trabaho ni Martin. Narinig na ni Martin ang dahilan na ito dati, at natatakot siyang sumuko si Noah, ngunit nagulat siya nang talagang magalit si Noah. Iniisip ni Noah kung minamaliit ba siya ni Victor dahil hindi niya kailanman ituturing na isang magandang dahilan iyon. Nagkaroon ng baha ang Haljoy, kaya binigyan sila ng emperador ng eksempsyon sa buwis dahil wala silang perang pambayad. Nagsalita si Victor na parang mayroon silang perang iyon, ngunit hindi naman talaga ito umiral. Sinabi ni Noah na tatanungin niya ulit. Kaya, tinanong niya si Victor kung minamaliit ba niya siya. Nagulat si Victor, at sinabi niya na ang totoo ay hindi niya may padala ang pera ngayon. Tila nakaisip siya ng dahilan agad dahil sinabi niyang ang dahilan ay may kinalaman sa emperador mismo. Ipinaliwanag niya na sa kasalukuyan ay may plano na itayo ang tag-init na kanlungan ng emperador. Hindi na bata ang emperador, kaya dapat niyang gugulin ang kanyang tag-araw na malayo sa init at sa isang lugar na medyo mas malamig. Isa lamang itong kanlungan, ngunit para ito sa emperador. Kaya, napagpasyahan nilang itayo siya ng isang maharlikang vilya. Nangangahulugan ito ng pagtatayo ng isang buong lungsod na malamang na matatawag ng emperador na kanyang vilya, at nangangailangan iyon ng malaking halaga ng pera. Nabalitaan ni Martin na dinadala niya ang emperador dito, kaya natakot siya na tiyak na susuko si Noah sa pagkakataong ito, ngunit muling ginulat siya ni Noah. Pinutol ni Noah ang paliwanag ni Victor at sinabihan itong tumahimik. Sinabi ni Noah na si Victor ay gumagawa ng isang malubhang krimen laban sa maharlikang pamilya, at takot na takot si Victor. Katawa-tawa ang pagsasabi ni Victor na wala silang sapat na pera, at napaisip si Noah kung iniisip ni Victor na ang emperador ay isang uri ng walang isip. Iyon ang huling bagay na nais ni Victor na isipin niya, kaya humingi siya ng tawad sa hindi pagkakaunawaan. Sinabihan lang siya ni Noah na ipamahagi ang pondo, at nagbanta siyang ayepele mismo sa emperador kung hindi niya gagawin.
Natakot si Victor dito, kaya sinabi niya na agad niyang bibigyan ng pondo ang Helljoy. Labis na nagulat si Martin dahil nahikayat ni Noah ang ministro ng pananalapi na sumuko nang hindi man lang nag-aangat ng daliri. Sinabi niya kay Noah na ang paraan ng pakikipagnegosasyon nito ay napakatalino. Nahuli niya si Victor sa kanyang mga kasinungalingan at contradiction sa pamamagitan ng pagsasalita. Hinahangaan niya si Noah, at ang magagawa na lang niya ngayon ay yumuko sa harap niya. Nagpasalamat si Martin at sinabing babalik siya agad at itutuloy ang mga hakbang sa pagkontrol ng baha. Pagkaalis niya, sinabihan si Noah na gusto siyang makita ng emperador. Sinabi ng emperador na maayos ang kanyang ginawa dahil narinig niyang itinuwid ni Noah si Victor sa isang negosasyon na katatapos lang mangyari. Kaya, nagtataka na lang si Noah kung paano nalaman ito ng emperador. Si Noah ay napakamapagkumbaba, kaya sinabi niyang ginawa lang niya ang gagawin ng kahit sino. Sumang-ayon ang emperador, ngunit itinuro niya na ang natural na dumarating ay hindi laging madali. Maraming matatalinong magsalita dyan na marunong gumamit ng pambabala, kaya hindi maraming tao ang makakagawa ng tama ng natural. Inilagay ng emperador ang kanyang kamay sa ulo ni Noah at sinabing ang ginagawa niya ay kahanga-hanga para sa isang taong 6 na taong gulang pa lamang. Nakita niya na ang Leviathan ay mas maliit kaysa dati, at humanga siya na nagawa ito ni Noah na maging dalubhasa. Ang mahiwagang espada ay may napakadilim na kasaysayan, kaya ang ideya na lubos itong madalubhasa ni Noah ay maituturing na kahanga-hanga. Alam na alam ni Noah ang sinasabi niya dahil kung hindi niya pinahinto ang Leviathan noong isang araw, malamang napaslang na nito ang lahat ng nasa party. Naisip ng emperador na magandang ideya para kay Noah na matuto ng ilang teknik sa paggamit ng espada. Kaya, tinawag niya ang isang instructor ng swordsmanship. Ang pangalan niya ay David, at siya ang pinakamagaling na swordsman ng imperyo. Sinasabing walang makakapantay sa kanyang mga kasanayan, kaya nangako si Noah na matututunan niya ang lahat ng makakaya niya mula sa kanya. Humiling agad si David ng isang laban kay Noah, at nagulat ang emperador dahil wala pa ring alam si Noah tungkol sa swordsmanship. Sinabihan siya ni David na huwag mag-alala dahil balak lang niyang obserbahan ang kakayahan ni Noah, hindi ang kanyang teknik. Pinayagan ito ng emperador, kaya napagtanto ni Noah na malinaw na pinagkakatiwalaan siya ng kanyang ama. Nagsimula ang kanilang laban, at sinabihan ni David si Noah na lapitan siya sa anumang paraan na nakikita niyang angkop. Inihanda ni Noah ang kanyang sarili, at nagulat siya nang maramdaman niyang nanginginig ang Leviathan sa tuwa. Naglaban ang dalawang mandirigma, at napansin ni Noah na dumadaloy sa kanya ang mga alaala ng Leviathan. Ang mga ito ay mga alaala ng lahat ng mga dating may-ari nito, at kasama na rito ang kanilang mga kakayahan sa pakikipaglaban. Naalis ni Noah ang espada mula sa mga kamay ni David, at natukoy niya na ito ay tunay na isang mahiwagang espada na pumipili ng sarili nitong master. Ang mga dating may-ari nito ay tiyak na napakahusay, at ngayon ay hawak na ni Noah ang kapangyarihang iyon. Humingi ng tawad si David sa emperador dahil wala siyang maituturo sa prinsipe. Ang lakas at bilis ni Noah ay tiyak na pangbata, ngunit ginamit lamang niya ang teknik upang mawalan ng armas ito. Ang dahilan kung bakit walang maituturo si David sa kanya ay dahil taglay na ni Noah ang kasanayan sa pag-espada ng isang master. Natawa na lamang ang emperador habang muli siyang humanga sa kanyang kahangahangang anak. Nakaisip siya ng ideya at sinabing gagawin niyang hukom si Noah sa Knight Selection Exam. Naisip niya na walang mas angkop para sa trabaho, kaya tinanggap ito ni Noah. Ang Knight Selection Exam ay isang taunang kaganapan na kinasasangkutan ng mga kalahok mula sa lahat ng sulok ng imperyo. Para sa imperyong ito, isang bansang puno ng mga mandirigma na pinahahalagahan ang kanilang militar, sinasabing ang landas ng mandirigma ang tanging landas tungo sa tagumpay. Sa pagsusulit, ang mga mandirigmang mananalo sa mga preliminary sa rehiyon ay magkikita sa kabisera para sa mga huling labanan. Ang magwawagi ay makakakuha ng titulong kabalyero at agad na sasali sa matataas na ranggo ng lipunan. Ang unang trabaho ng bagong kabalyero ay ang maging nasasakupan ng punong hukom. Nangangahulugan ito na si Noah ay magkakaroon ng isang makapangyarihang kabalyero sa ilalim ng kanyang pamumuno, at inaabangan niya ito. Dahil sa isang mahuhusay na kabalyero sa kanyang paglilingkod, alam ni Noah na mas lalakas pa siya. Walang makapagsasabi kung gaano nito mapapahusay ang kanyang mga istatistika, at hindi na siya makapaghintay na malaman ito.
Ang unang desisyon na dapat gawin ng punong hukom ay kung paano niya hahatulan ang kaganapan. Ang mga mananalo ay pagpapasyahan sa pamamagitan ng round robin or elimination. Sinabi ni Noah na mayroon lamang siyang isang kahilingan at ipinaliwanag na nais niyang alisin ang mga preliminary sa rehiyon. Sa ganitong paraan, magagawa niya ang lahat ng paghatol dito sa kabisera at makita ang lahat gamit ang sarili niyang mga mata. Maiisip lang ng emperador kung bakit. Kaya, ipinaliwanag niya na napakalawak ng kanilang bansa at hindi niya maaaring obserbahan ang lahat ng preliminary sa bawat rehiyon, at ayaw niyang may mapipilitang kandidato na hindi kasama dahil sa mga hindi inaasahang dahilan. Ayaw niyang may iwanang hindi napapansin, at ayaw lang niyang makaligtaan ang sinumang magagaling na talento. Natuwa ang emperador nang marinig ito, kaya sinabihan niya si Noah na gawin ang gusto niya. Kalaunan, nagtaka si Noah kung may mga kalahok sa night selection exam sa nayon ni Zia. Kinumpirma ni Zia na isa lang ang ipinapadala ng kanilang nayon sa pagsusulit bawat taon. Ipinaliwanag ni Noah na inalis na niya ang regional preliminary ngayong taon, para makapagpadala pa ng mas maraming kalahok ang nayon nito. Nabigla si Zia, kaya nagtaka si Noah kung ano ang problema. Sinabi niya na wala lang, pero alam ni Noah na may gusto siyang sabihin. Tiniyak niya sa kanya na hindi siya galit or ano at gusto lang niyang malaman kung ano ang iniisip nito. Ipinaliwanag ni Zia na ang dahilan kung bakit isa lang ang challenger na pinapadala ng kanilang nayon ay dahil hindi nila kayang bayaran ang mga gastusin sa paglalakbay at tuluyan. Mas mahal ang lahat sa kabisera, kaya kailangan ng mga donasyon mula sa lahat ng taga-nayon para lang magpadala ng isang challenger. Ito mismo ang bagay na gustong malaman ni Noah dahil maaaring makaabala ito sa kanya sa paghahanap ng pinakamahusay na kakompetensya. Gusto ni Noah na pumili mula sa pinakamaraming tao hanggat maaari, at hindi magandang palampasin ang anumang talento para sa ganitong dahilan. Ayaw niyang maiwan ang kahit isang challenger sa bansa. Kaya, sinabi niya na sasagutin niya ang lahat ng gastusin sa paglalakbay at tuluyan. Itinuro ni Zia na malaking halaga ang magagastos dito, ngunit may plano si Noah. Inutusan niya si Diego na alamin kung ilang bakanteng bahay ang nasa kabisera at bilhin lahat. Kung hindi sapat ang mga bahay, magpapatayo sila ng dormitoryo. Tungkol naman sa mga pagkain, sinabihan niya si Diego na kausapin ang lahat ng mga mangangalakal na may koneksyon sila. Sinabi ni Noah na kakausapin pa niya mismo ang ilan sa kanila, at muling namangha si Zia sa kanya. Maya-maya, hindi makapaniwala si Noah nang makita niya ang singil para sa lahat ng pagkaing ikakakain ng bawat kalahok. Hindi ito kasing laki ng inaasahan niya, kaya ipinaliwanag ni Allen na nagbigay sila ng malaking diskwento dahil ito ay kahilingan mula sa ika-13 prinsipe. Hindi naniniwala si Noah, at sigurado siyang nagsisinungaling si Allen. Hindi namimigay ng pera ang mga mangangalakal dahil lamang sa habag. Kaya, napaisip si Noah kung ano ang gusto ni Allen mula sa kanya. Tama na naman si Noah, at hindi makapaniwala si Allen na ang isang batang lalaki na kasing edad niya ay nakakaintindi ng mundo ng ganito kahusay. Nagtapat si Allen at ipinaliwanag ang gusto niya. Mayroong placement employment exam na halos kapareho ng night selection exam at gusto ni Allen na maglagay ng babae sa palasyo, pero hindi ito madali. Napagtanto ni Noah na kung may kasama si Allen sa palasyo, siya ang unang makakarinig ng bagong impormasyon. Gayun din, kung uutusan itong magpalipas ng gabi kasama ang emperador bilang consort, hindi masukat ang kita. Ayaw ni Allen na isipin ni Noah na isa itong uri ng ultimatum. Kaya, sinabi niya na nagpadala na siya ng tanda ng pasasalamat sa mansyon ni Noah. Napansin ni Noah na isa lamang itong paunang bayad para sa pagtulong sa kanya. Kaya, napagpasyahan niyang matalino si Allen. Pumayag si Noah na magsabi ng mabuti para sa babae, pero kung babae ito na gusto ni Noah. Labis ang pasasalamat ni Allen, pero ipinaalala ni Noah sa kanya na dapat ay isang babae ang taos-puso niyang sinasang ayunan. Nangako si Allen na pipili ng isang babaeng kapantay ni Noah, at may iba pa siyang isiniwalat. Sinabi niya na si Noah ay napakabait, at mayroon siyang matalas na pananaw na nagtataas kay Noah kaysa sa lahat ng iba pa sa kanyang paningin, kaya naman nais niyang idagdag ang logo ng bahay ng ika-13 prinsipe sa karatula ng kanyang tindahan. Nangangahulugan ito na handa na siyang lubos na italaga ang kanyang sarili sa paglilingkod kay Noah. Kaya, dapat ipaliwanag ni Noah sa kanya na hindi niya kukonsintihin ang anumang pagtataksil.
Nangako si Allen na mananatiling tapat sa kanya. Kaya, tinanggap ni Noah ang kanyang paglilingkod. Nang gabing iyon, naisip ni Noah kung paano pinataas ng pagtanggap kay Allen bilang kanyang nasasakupan ang kanyang mga istatistika. Ang pagtaas ay may kaugnayan sa kakayahan ng nasasakupan. Kaya, napagpasyahan ni Noah na kung ipagpapatuloy niya ito, mas lalakas pa siya. Doon, nakita ni Noah na bumaba ang isa sa kanyang mga istatistika. Bumaba ang istatistika ng tubig mula sa +S patungo sa isang S. Kaya, natakot siya na may nangyari sa Almeria. Napagpasyahan niya na ang bagay na ito ay apurahan. Bago pa makapagpaliwanag si Noah, dumating ang isang mensahero upang sabihin sa emperador ang nangyari. Nagkaroon ng rebelyon sa Almeria, at humanga ang emperador na naramdaman ito ni Noah at nagtaka siya kung gaano kalaki sa tingin ni Noah ang rebelyon. Kaya, pinag-isipan ito ni Noah. Ang kanyang dobleng S ay bumaba sa isang S, na nangangahulugang bumaba lamang ito ng isang ranggo sa ilan. Sinabi ni Noah na naniniwala siyang maliit ang rebelyon sa ngayon, at kinumpirma ng emperador ang kanyang intuition. Inihayag niya na ang ulat ay nakatukoy ng 5,000 rebelde at mababa ang kanilang bilang. Kaya, nagtaka ang emperador kung plano ba ni Noah na haharapin ito ng mag-isa. Nagulat siya nang sabihin ni Noah na imposible iyon. Sinabi ni Noah na bata pa siya at hindi pamilyar sa labanan, kaya sa palagay niya ay hindi siya pakikinggan ng mga sundalo. Kung magpapadala sila ng isang prinsipe upang sakupin ang bagay na ito, iniisip ni Noah na dapat itong isa sa kanyang mga nakatatandang kapatid. Hindi ito ang sagot na inaasahan ng emperador dahil tiningnan ni Noah ang sitwasyon ng Obetedo bago tumanggi. Nagpasya ang emperador na magtiwala sa kanyang paghatol, at tinanong niya kung sinong kapatid ni Noah ang irerekomenda. Naniniwala si Noah na si Hector ang magiging pinakamahusay na pagpipilian. Ngunit sinabi ng emperador na maaaring mahirap pakitunguhan si Hector minsan. Kaya, nagtataka siya kung bakit siya ang pipiliin ni Noah. Itinuro ni Noah na kakaunti ang bilang ng mga rebelde. Kaya, ang pinakamahusay na paraan upang harapin sila ay sa pamamagitan ng pagsugpo sa kanila ng walang ingat. Si Hector ang pinakamaingat sa lahat ng kanyang mga kapatid, kaya siya ang pinakamahusay para sa trabahong ito. Humanga ang emperador sa desisyon ni Noah, kaya inutusan niyang ipatawag si Hector. Habang paalis sila, iniisip ni Hector kung sigurado ba si Noah sa kanyang desisyon. Ang pagtatapos ng rebelyon ay isang malaking bagay, at maaaring ito ay isang pagkakataon para kay Noah na pataasin ang kanyang katayuan. Ang imperyong ito ay isang bansa ng mga mandirigma, kaya ang isang malaking tagumpay sa labanan ay lubos na makikinabang kay Noah. Alam na ito ni Noah, ngunit alam din niya na wala siyang karanasan. Kahit na makaligtas siya habang inaayos ito ng mag-isa, sigurado siyang maraming sundalo ang masasawi. Naisip ni Noah na mas makabubuti kung ang isang taong may mas maraming karanasan ang humawak nito dahil mas marami pang buhay ang maliligtas nito, at mas mahalaga iyon sa kanya kaysa sa kanyang katayuan. Sumugod sila upang salakayin ang ating bida, ngunit sinimulan silang tapusin ni Noah nang may walang awang katumpakan. Ang kanyang mga kasanayan ay lubos na naipakita, at ginawa niyang magaan ang kanyang trabaho laban sa mga rebelde. Hindi sila makapaniwala dahil bata pa lamang si Noah, ngunit huli na ang lahat dahil lahat sila ay natalo. Sinabi ni Hector na si Noah ay naging mas malakas mula noong huli silang nagkita, at sana ay naimbestigahan na nila ang mga rebelde. Nakakagulat na isiniwalat ni Noah na hindi niya tinapos ang kanilang buhay, at ginamit lamang niya ang banta ng Leviathan para mawalan sila ng malay. Kinumpirma ni Hector na humihinga pa sila, ngunit ang pag-ataking ito ay nakakagulat sa kanya. Nabalitaan niya na ang hukbo ng mga rebelde ay nakasentro sa mga kabalyero, at hindi niya alam na mayroon ding ganitong uri ng mga mandirigma. Kakaiba itong marinig para kay Noah dahil walang malakas na supply ng mga kabayong pandigma ang Almeria. Malamang na kinukuha nila ang mga ito mula sa ibang lugar. Kaya, nakaisip siya ng isang ideya. Nakipagkita siya kay Allen dahil nagnenegosyo ito sa lugar na nakapalibot sa Almeria. Hindi dapat malaman ng mga mamamayan ang sasabihin niya kay Allen. Kaya, sinabi ni Noah na itinuturing niyang sawi na siya kung sasabihin niya kahit kanino. Naintindihan ni Allen, kaya isiniwalat ni Noah na mayroong rebelyon sa Almeria. Ang mga kabalyero ang sentro ng kanilang mga puwersa, ngunit ang Almeria ay hindi sapat ang kakayahan para humawak ng napakaraming kabayong pandigma.
Binigyan ni Noah si Allen ng 10,000 rene at sinabihan siyang bilhin ang lahat ng pagkain ng kabayo at ang almerya. Hindi magkakaroon ng sapat na pagkain ang almerya para sa mga kabayo dahil kulang sila sa kagamitan para sa mga ito, kaya magagawa nilang neutralisahin ang mga kabalyerya sa pamamagitan ng pagbawas ng kanilang supply ng pagkain ng kabayo. Namangha si Allen sa napakagandang ideya ni Noah. Kaya, sinabi niyang magsisimula na siya agad. Sigurado si Noah na gagana ito at mas mapapadali nito ang pakikipaglaban para sa kanyang kapatid. Kalaunan, isiniwalat ng hari na nakakuha sila ng impormasyon mula sa mga lalaking nagtatangkang tapusin si Noah. Lumalabas na sinusubukan talaga nila siyang dukutin para magamit nila siya bilang bargaining chip. Inisip ni Noah kung madali ba silang sumuko, at pinaghihinalaan niya na baka nagsisinungaling sila. Muli na namang humanga ang hari sa katalinuhan ni Noah, ngunit itinuro niya na may mga paraan para masabi ng mga tao ang totoo. Hindi pamilyar si Noah sa mga paraan ng pagpapahirap, kaya nagtiwala na lang siya sa kanyang ama. Namangha ang hari dahil narinig niya na tina-target ni Noah ang mga rebeldeng kabayo, at ikinagulat ito ni Noah dahil ngayon lang nila sinabi kay Allen ang tungkol sa kanyang plano. Ginulat siya ng hari ng ganito dati, ngunit mas mabilis pa ang pagkakataong ito. Ipinaliwanag ng hari na ang mga taktika sa gutom ay karaniwan, at iminungkahi pa ni Alberto, ang pangalawang prinsipe, na gut-oman ang mga rebelde mismo. Sa kabilang banda, napagtanto ni Noah na ito ay magiging sanhi ng pag-atake ng mga rebelde sa mga tao, at pinili niyang gutuman ang kanilang mga kabayo. Sinabi ng hari na hindi lamang siya humanga sa mga ideya ni Noah, kundi pati na rin sa kanyang kakayahang kumilos laban sa mga ito. Nais ng hari na gantimpalaan si Noah kahit papaano, kaya pinayagan niya ang pagdaragdag ng isang espada sa sagisag ni Noah. Natigilan si Noah, at ipinaliwanag niya sa atin kung bakit ito isang malaking bagay. Sa bansang ito ng mga mandirigma, ang espada ay nagsisilbing simbolo ng isang mandirigma. Ang pagdaragdag ng isang espada ng walang pahintulot ng hari ay isang kalapastanganan, at ito ay may parusang kasawian. Gayunpaman, ang pagkalooban ng pahintulot ng emperador na magdagdag ng isa ay kabilang sa mga pinakadakilang karangalan na maaaring makamit ng isang tao. Iniutos ng hari ang paggawa ng bagong sagisag. Kaya, nagpasalamat si Noah sa kanyang ama. Kalaunan, ipinaliwanag ni Allen na nakalap niya ang maraming impormasyon tungkol sa pagkain ng kabayo. Alam niya ang bawat uri na inaangkat, at magiging isang simpleng gawain ang pagbili ng lahat ng ito. Bukod pa riyan, nalaman ni Allen ang tungkol sa pinuno ng mga rebelde na nagngangalang Carfin. Siya ay napakamatigas ang ulo, at gagawin niya ang lahat upang makamit ang kanyang layunin. Pagkatapos, dumating ang isang katulong upang ipaliwanag na may isang sugatang lalaki sa harapang gate. Mayroon siyang agarang ulat, at nagpakilala siya bilang isang opisyal mula sa Almeria. Sinabi niya na nagkaroon ng rebelyon at isiniwalat na ang kanyang nakatataas ang nagpasimula ng isang pag-aalsa. Hindi na ito pumayag, kaya sa halip ay tumakas siya upang iulat ang sitwasyon kay Noah. Naawa si Allen sa lalaki dahil alam na ito ni Noah, ngunit mabait pa rin si Noah sa kanya. Nagpasalamat siya sa lalaki para sa impormasyon at pinagamot ang kanyang mga sugat sa kanyang katulong. Binigyan pa siya ni Noah ng 1,000 na pabuya, kaya naiintindihan ni Allen kung bakit. Alam na ni Noah ang tungkol sa rebelyon, kaya hindi naging kapaki-pakinabang sa kanya ang impormasyong iyon. Wala itong pakialam kay Noah at alam lang niya na isinugol ng lalaki ang kanyang buhay para balaan siya. Mahirap makahanap ng ganoong katapatan, kaya gusto na lang ni Noah na gantimpalaan ito. Kalaunan, nakita natin na labis na nalungkot si Zia nang puntahan niya si Noah. Bumagsak siya sa lupa at inabutan siya ng isang maliit na bag ng pera. May 500 rene sa loob, at isiniwalat ni Zia na isang estranghero ang nagbigay nito sa kanya. Ang sinabi lang nila sa kanya bilang kapalit ay painumin si Noah ng pampatulog. Dapat ay ihalo niya ito sa inumin nito, pagkatapos ay ibigay sa kanila si Noah nang makatulog ito. Napansin ni Noah na sila ang mga rebelde, kaya malinaw na gusto talaga nila siyang dukutin. Nagtataka si Noah kung bakit niya dinala ang pera sa kanya, kaya ipinaliwanag niya na hindi niya ito kailanman maaaring ipagkanulo. Tinulungan ni Noah ang kanyang ina at maging ang buong nayon nito, kaya hinding-hindi siya gagawa ng anumang bagay na makakasakit sa kanya. Sa kasamaang palad, sinabi nilang wawakasan nila ang buhay niya kung hindi niya gagawin ang kanilang sinabi.
Naiiyak na lamang si Zia ngayon dahil hindi niya kayang ipagkanulo si Noah. Lubos na nauunawaan ni Noah, kaya ginantimpalaan niya ito. Sinubukan nilang bilhin ang kanyang pagtataksil sa halagang 500 rene, ngunit hindi niya ito ginawa. Walang mas mahalaga kay Noah kaysa sa katapatan, kaya nagdagdag siya ng 0 sa bilang na ibinigay nila sa kanya. Natigilan si Zia dahil 5,000 rene ito, kaya tumanggi siyang tumanggap ng napakaraming pera. Sinabi sa kanya ni Noah na wala siyang pagpipilian, kaya nagpasalamat siya sa kanyang mapagbigay na amo. Inihayag ni Noah na may gusto itong ipagawa sa kanya, kaya sinabi niya na gagawin niya ang lahat. Ginulat siya ni Noah nang ibunyag niya na iinuman niya ang gamot na ibinigay nila sa kanya. Nang makatulog siya, gusto niya ng paraan para madala siya sa mga taong nagsabi sa kanya na gawin ito. Hindi makapaniwala si Zia, at sinabi ni Noah na kailangan niyang tumakbo at magtago pagkatapos. Susubukan nilang patahimikin siya kung mananatili siya rito, ngunit tapos na ang kanyang trabaho sa oras na iyon. Walang ideya si Zia kung bakit niya ito gugustuhin, ngunit nakikita natin na may plano si Noah. Nagising si Noah matapos mapatulog, at narinig niya ang mga rebelde na nagtataka kung dapat ba nilang wakasan ang kanyang buhay. Sinabihan sila ng kanilang pinuno na gawin lamang iyon bilang huling paraan, kaya hahayaan na lamang nila siyang mabuhay sa ngayon. Nakatali si Noah, ngunit nakita natin na itinago niya ang kanyang espada sa loob ng kanyang tainga. Inilabas niya ito, at natuwa siya nang makitang hindi kinuha ng kanyang mga bumihag ang kanyang singsing. Ginamit ni Noah ang kapangyarihan ng kanyang singsing upang putulin ang lubid, at pinalaya niya ang kanyang sarili. Nag-adjust ang kanyang mga mata sa dilim, at napagtanto niyang nasa likod siya ng isang kariton. Gustong malaman ni Noah kung ano ang nangyari pagkatapos niyang makatulog. Kaya, sinabihan niya ang Leviathan na ipakita sa kanya ang mga alaala nito. Ipinapakita nito ang pagdating ng mga rebelde at kung paano nakatakas si Zia sa tamang oras. Nakita ni Noah kung ilan sila, at lubos niyang naiintindihan ang sitwasyon ngayon. Handa na si Noah, kaya ipinakita niya ang kanyang sarili sa lahat ng mga rebelde. Hindi sila masyadong humanga dahil iniisip nila na ang nakatatandang kapatid ni Noah ang nagligtas sa kanya laban sa iba pang mga rebelde. Naghanda sila para sa isang labanan, ngunit madaling natalo ni Noah ang isa sa kanila sa isang kisap mata. Nagulat ang lahat ng mga rebelde, at nadismaya si Noah. Akala niya ay makakakuha siya ng impormasyon mula sa mga taong ito, ngunit alam na niya ngayon na mga Allopiers lamang sila. Nainsulto sila, kaya sabay-sabay nila siyang inatake, ngunit si Noah ay masyadong mahusay. Pinunasan niya ang sahig gamit ang mga ito, at halos agad na natapos ang labanan. Dumating si Zia di nagtagal, at may kasama siyang ilang kabalyero. Inisip ni Noah kung ano ang ibig sabihin nito, at tanging paghingi niya ng tawad lamang ang magagawa niya. Alam niyang sinabihan siya nito na magtago, ngunit nag-aalala siya para sa kanya, kaya isinama niya ang mga kabalyero upang iligtas siya. Malinaw na ngayon na hindi na niya kailangan ng tulong, at nagulat ang lahat ng kabalyero na natalo mismo ni Noah ang lahat ng mga rebeldeng ito. Inutusan ni Noah ang kapitan ng mga kabalyero na hawakan ang mga rebelde, ngunit may napansin siya nang bumagsak sa lupa ang isa sa mga espada ng mga rebelde. Agad na sinabihan ni Noah ang mga kabalyero na huwag itong hawakan, at sinabihan niya ang lahat na lumayo rito. Ang punyal na ito ay nababalot ng kadiliman, at nagulat si Noah sa kung gaano kalaki ang males nito. Sa pamamagitan ng kanyang Leviathan, naramdaman ni Noah na ang sandatang ito ay may sumpa rin. Mayroon itong uri ng pangkukulam, at puno ito ng puot ng taong sumumpa dito. Nakita ni Noah ang isang imahe ng taong ito, at nakaisip siya ng isang ideya. Tila nakakabit ang sumpa sa tao, kaya napaisip siya kung may magagawa ba ang kanyang Leviathan. Naramdaman niya na sigurado ang kanyang espada na kaya nitong gawin ito. Kaya, sinimulan ni Noah ang proseso. Nagdulot ito ng isang napakalaking kapangyarihan na lumabas mula sa Leviathan sa anyo ng tubig, at lumipad ito sa kalangitan. Ang bagay na ito ay napunta pa sa kalawakan bago tuluyang napaslang ang target nito. Kinabukasan, nakakagulat na lumuhad ang emperador upang sabihin kay Noah na mahusay ang kanyang ginawa. Nakatanggap siya ng isang magandang balita na kagabi ay may nangyari sa pinuno ng mga rebelde. Siya ay tinusok sa ulo ng isang haligi ng tubig na nagpakita mula sa kung saan. Hindi matiyak ng emperador, ngunit ipinapalagay niya na ito ay kagagawan ni Noah.
Kinumpirma ni Noah na ito nga, at inisip niya ang kanyang ginawa. Ginamit niya ang puot sa punyal upang gabayan ang Leviathan patungo sa pinuno ng mga rebelde gamit ang isang long-distance sniping shot. Ito ay isang hindi kapani-paniwalang gawa, at natutuwa lang siya na gumana ito. Matapos mawala ang kanilang pinuno, ang hukbo ng mga rebelde ay mabilis na napigilan ni Hector. Halos lahat ng responsable ay naaresto na, at oras na para magdesisyon ang emperador kung ano ang magiging parusa para sa kanila. Naghintay ang lahat sa korte sa kanyang desisyon, at sa wakas ay nagdesisyon na siya. Sinabihan niya ang kanyang mga tauhan na ihanda ang mga kabayo upang ang mga salarin ay mabunot nila. Sinabihan ng hari si Noah na maghintay na lang dahil magbabayad ang mga rebelde sa kanilang krimen ng paglulunsad ng isang rebelyon sa lupain ni Noah. Pagkatapos lamang, nagulat ang lahat nang sabihin ni Noah na hindi nila dapat gawin iyon. Hiniling ng emperador na malaman kung ano ang kahulugan nito. Kaya, ipinaliwanag ni Noah na ang mga rebelde ay dapat parusahan alinsunod sa batas. Ayon sa batas ng imperyo, ang mga pinuno ng rebelde ay dapat putulin sa kalahati sa baywang. Ang mga taga-suporta at kasabwat ng ikatlong partido ay dapat bitinin, at ang sinumang iba pa ay dapat hiwaan ng ulo. Ang parusang iminungkahi ng emperador ay wala sa mga batas ng imperyong ito. Itinuro ng emperador na ang mga salarin na ito ay nagpaparumi sa pangalan ni Noah, kaya dapat na tumutugma ang kanilang parusa. Hindi hinahayaan ni Noah na makaapekto ito sa kanyang paghatol. Kaya, ipinaliwanag niya kung bakit ito ay isang masamang ideya. Kung lalabagan ng emperador ang batas sa pamamagitan ng pagpaparusa sa kanila sa paraang labag sa batas, maaari nitong guluhin ang kataas-taasang kapangyarihan ng hari. Tumataas ang tensyon dahil natatakot ang lahat na magagalit ang emperador, ngunit sa totoo lang ay humanga siya sa makatwirang loika ni Noah. Napagtanto niya na nagkamali siya, at kinilala niya si Noah sa paghuli nito. Natigilan ang mga tagapakinig dahil kinilala lang ng emperador ang desisyon ni Noah kaysa sa sarili niyang desisyon. Hindi masisiyahan ang emperador sa mahinahong parusa, kaya iniutos niya na parusahan ng lubos ang mga salarin ayon sa batas. Iniisip niya kung may nakikita bang problema si Noah dito, kaya sinabi ni Noah na ayos lang. Namangha ang mga tagapakinig sa katapangan ni Noah dahil sinalungat niya mismo ang emperador nang hindi man lang binabago ang ekspresyon ng mukha. Sinabi ng emperador na pinigilan siya ni Noah sa pagbebenta ng magandang pangalan ng imperyong ito sa kasaysayan, kaya dapat siyang gantimpalaan. Nagpasya siyang bigyan si Noah ng titulo upang malaman ng lahat ang kanyang katalinuhan. Dahil dito, binigyan ng emperador si Noah ng titulong wise man. Napasinghap ang mga tagapakinig sa pagkamangha ng magkaroon ng bagong titulo ang prinsipe dahil hindi pa ito nagagawa noon. Makikita rin ang pagbabagong ito sa status screen ni Noah, dahil nagbabago ang kanyang titulo mula ika-13 prinsipe patungong matalinong prinsipe. Pagkatapos ay binigyan siya ng emperador ng pinakamalaking papuri, dahil hiniling niya na sana ay mas maaga na pinanganak si Noah. Nagpalakpakan ang mga manunood, at lahat sila ay naghiyawan para sa matalinong prinsipe. Ipinaalala ng hari kay Noah na malapit na ang night selection, at iniisip niya kung nakapagdesisyon na ba si Noah kung paano niya ito hahatulan. Inihayag ni Noah na mayroon siyang plano, kaya ipinakita niya sa kanya pagkatapos ng paglilitis. May ilang gwardya na nakapalibot kay Noah sa labas, at bawat isa sa kanila ay may isang balde ng tubig. Inutusan niya itong magsimula, kaya sinimulan ng mga gwardya na ihagis ang tubig kay Noah. Agad na kumilos ang singsing ni Noah sa pamamagitan ng pagtawag ng isang kalasag at pagharang sa bawat pag-atake. Ipinaliwanag ni Noah na ipapaatake niya sa mga kalahok ng ganito, at hahatulan niya sila batay sa kung gaano kalapit ang kanilang mga pag-atake sa kanya. Sinabi ng emperador na isa pa ito sa mga magagandang ideya ni Noah dahil mababawasan nito ang pasanin kay Noah at nangangailangan ng proseso ng paghatol. Gayunpaman, itinuro niya na ang estratehiyang ito ay may mga panganib. Kung ang sinumang kalaban ay sapat na makapangyarihan upang masira ang mga depensa ni Noah, walang makapagsasabi kung ano ang mangyayari. Muling hinangaan ni Noah ang kanyang ama, at sinabi niyang handa rin siyang harapin ang sitwasyong iyon. Tinanggap ng emperador ang plano ng matalinong prinsipe, at nagpasalamat si Noah sa kanyang ama. Pagkalipas ng ilang sandali, nagtaka ang punong ministro na nagngangalang Norton kung magandang ideya ba ang sinabi ng emperador. Sa harap ng lahat, sinabi niya kay Noah na sana'y mas maaga siyang ipinanganak.
Nangangahulugan ito na si Noah ang magiging nangunguna sa pagkuha ng kanyang trono kung mas maaga siyang ipinanganak, ngunit maaari itong magdulot ng mga problema sa pagitan ng magkakapatid. Hindi nakikita ng emperador ang isyo dahil karapat-dapat si Noah sa papuri. Hindi lamang siya lumaban sa kanya sa harap ng lahat, pinaslang din ni Noah ang pinuno ng kaaway nang hindi man lang pumupunta sa larangan ng digmaan. Bukod doon, ang mahiwagang espada niya ay tila nagtataglay ng nakakatakot na kapangyarihan. Doon din, tinawag ng hari ang isang taong nagngangalang Cyrus at sinabihan siyang maglabas ng isang bagay. Tila may itinatago ang hari habang ipinapaliwanag niya na sinasabi ng alamat na ang tunay na selyo sa Leviathan ay hindi dapat masira. Magiging lubhang mapanganib ito, ngunit iniisip ng emperador kung ano ang magiging resulta kung sino ang maglalabas nito.